Na ospital ang hindi bababa sa 29 na estudyante matapos umanong ma-food poison sa kanilang eskwelahan sa Santo Tomas, Davao del Norte. Ayon sa pulisya, nakaranas ng sintomas ng food poisoning ang mga biktima matapos kumain ng binignit at gulaman na nabili sa isang vendor. Isinugod sa ospital ang mga biktima. Hinala naman ng mga otoridad na haluan ng bleaching powder ang asukal na ginamit sa mga pagkain. Hinihintay pa ang resulta ng lab exam sa sample ng mga pagkain at inumin. Nasa kustudiya na ng pulis ang vendor na posibleng maharap sa reklamo. Binabantayan po ngayon ng Philippine Coast Guard ang isang lumubog na tugboat sa Zambales dahil sa posibilidad ng oil spill. May ulat on the spot si June Veneracion. June? Nagsimula na ngayong araw, Connie, na magsagawa ng water sampling ang Philippine Coast Guard at Department of Environment and Natural Resources sa dalampasigang malapit sa pinaglubugan ng MTAG SL Sual 1 sa Botolan, Zambales. Tuloy-tuloy din ang monitoring sa lugar dahil sa pinangangambahang oil spill. Meron kasing karga na 15,000 liters ng diesel ang lumubog na tugboat. Pero sa ngayon ay wala pa ring bakas ng langis sa pinaglubugang bahagi ng dagat, sabi ni Captain Euphrame Jason Diciano, ang Station Commander ng Coast Guard Zambales. Ang problema raw ngayon ay ang masamang panahon na lubhang delikado kung sakaling magsagawa ng underwater survey dahil malalagay sa peligro ang buhay ng mga diver. Ang underwater survey ay isa sa mga importanteng hakbang na kailangan gawin para mapagplanuhang mabuti ang salvage operation, sabi ni Captain Diciano. Pero ano man ang mangyari, kailangan daw talagang maalis ang tugboat dahil sa karga nitong diesel. Kahit pa sabihing selyado ang mga tangke na langis, habang nasa ilalim ng dagat ang tugboat, lahat ay posibleng mangyari. Balik sa Connie. Maraming salamat, June Veneracion. Kumustahin natin ang lagay ng panahon ngayong nasa labas na ng PAR ang bagyong Obet. Makakapanayan natin si Pag-asa Weather Specialist Glyza Escollar. Magandang umaga at welcome po sa Balitang Hali. Magandang umaga din sa iyo, Rafi, at magandang umaga po kay Ma'am Connie. Opo, lumakas na po ba uli yung ating habagat? Sa ngayon po, nagpapaulan po ito sa Zambales. So, meron po tayong heavy rainfall warning sa Zambales ngayon. Pero ang tuloy yung paglakas po ng habagat ay inaasahan po natin. Bukas po ng gabi, tuloy-tuloy po yan hanggang linggo. Bukod po sa Zambales, ano na po maapektuhan nito lalo na pagka lumakas na simula bukas? Opo, after Zambales po, inaasahan po natin mag-spread out po yung malalakas na pag-ulan dito po sa La Union, Benguet, Pangasinan, Zambales, Bataan, at kabilang na po ang Occidental Mindoro, Tarlac at Pampanga. At sa mga susunod na araw po, inaasahan po natin na madadagdagan po yung mga areas po na maapektuhan nito. So yung malaking bahagi po ng Kandurang Luzon po ay pwede pong makaranas ng malalakas na pag-ulan dulot po ng mapag-iiba yung habagat. May ibang weather system po bang humahatak sa habagat? Sa kasalukuyan po ang bagyong Saudel po na pumasok bilang bagyong Obet. Siya po ang nag-i-steer ngayon o nagpapairal po ng habagat. At ang enhancement po ng bagyong Saudel po ay tuloy-tuloy po hanggang sa weekends po. Sa ngayon po ay ito lamang po ang weather system na nakikita po natin magpapaibayo ng habagat hanggang weekend. Ano naman po inaasahan yung senaryo sa Tropical Depression Atsani? Lalakas po ba? Ang Tropical Depression Atsani naman po sa kasalukuyan ay nakikitaan po natin ng paghina po. So within 24 hours po inaasahan na po natin magtutuloy-tuloy po ang kanyang paghina at likely po maging isang bahagi na lang po siya ng bagyong Saudel o yung trough po ng bagyong Saudel. Ang malinaw bukas hanggang weekend magiging maulan po, lalo na sa Northern Luzon. Tama po yan. Hindi Okay. lang po sa Northern Luzon, kandurang bahagi po ng Northern Luzon, Central Luzon at dito po sa may Memaropa area, kabilang na rin po ang Calabarzon. At hindi rin po natin inaalis sa Rafi yung possibility na kasama po ang Metro Manila sa maapektuhan po ng malakas na pag-ulan na mapag-iibayo po ng bagyong Saudel o yung habagat na pag-iibayo po ng bagyong Saudel. Okay, so ngayon pala maghanda na. Maraming salamat po sa oras na ibinahagi nyo sa Balitang Hali. Maraming salamat din po. Yan po si Glyza Escollar, weather specialist mula sa Pag-asa. Update po tayo sa Day 18 ng impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. May ulat on the spot si Ian Cruz. Ian?
Yes, Connie, idineklara ngang hostile witness ng impeachment court ang Assistant Secretary ng OVP at Assistant Chief of Staff ng nasabing ahensya na si Lemuel Ortoño dahil patuloy pa rin siyang naglilingkod sa OVP at nasa ilalim ng superbisyon ng nasasakdal na si Vice President Sara Duterte. Si Ortoño na nga ang ikalawang hostile witness ng prosekusyon kasunod ni Gina Acosta ng dating SDO ng OVP. Nakahapon lamang ay natapos na ang testimonya si Attorney May Divina Gracia, ang private prosecutor na nagtatanong kay Ortoño, at nasa kabilang panig naman si Attorney Christine Ferrer ng Depensa na establish na si Ortoño ay naglingkod sa iba't ibang kapasidad sa Davao City noong si VP Sara ay Vice Mayor at Mayor ng syudad. Nang manalo na Vice President noong 2022, doon na natalaga sa kanyang pwesto si Ortoño sa OVP, kabilang sa kanyang trabahong paghahanda ng budget at ang pagpapatupad nito. Lumalabas na may kinalaman si Ortoño sa pagsagot sa liham ng Department of Budget and Management noong September 2022 nang hinga ng Physical and Financial Plan ng OVP patungkol sa request na confidential funds noong 2022. Agos na nag-request ang OVP ng confidential funds sa DBM, kaakibat ng iba pang request gaya ng pagdadagdag ng staff, duty allowance at financial assistance subsidy. Nang may mga cheque na, kabilang nga si Ortoño sa may mga pirma sa pag-encash nito. Kasama ni Gina Acosta si Ortoño sa pag-encash ng confidential funds. Samantala, ilang taga-House Prosecution Panel naman ang tinanong natin patungkol sa pagsalang ni Colonel Dante La Chica sa witness stand. Ayon kay Gina Acosta, kay La Chica niya inirelease ang confidential funds ng OVP para sa 4th quarter ng 2022 at 1st to 3rd quarter ng 2023. Pero sabi ni Public Prosecutor Representative Joel Chua, baka sa weekend pa nila ito matalakay. Ayon naman kay Representative Benny Abante, kung sapat na ang mga tanong na ipukol at naisagot ni Gina Acosta, sa palagay niya hindi na kailangang si Colonel La Chica na maging testigo ng prosekusyon. Connie, nagpapatuloy pa rin ang pagtatanong ni Attorney Divina Gracia dito kay Ortoño at may pinatawag din na dalawang active at isang retiradong opisyal ng AFP, pero depende pa sa paggulong ng pagtatanong kay Ortoño kung maisasalang din ang mga AFP officials na sa witness stand sa araw na ito. Yan muna ang latest mula rito sa Senado. Balik sa iyo, Connie. Maraming salamat, Ian Cruz. After ng successful screening sa Cinemalaya 2026, going Hollywood naman ang Kapuso animated docu-film na 58th. May special screening ang 58th sa Manila International Film Festival 2026. This September 5 na yan sa TCL Chinese Theater sa Los Angeles, California. Ang 58th ay biography drama film ng photojournalist na si Reynaldo Bebot Momay, ang nag-iisang biktima ng 2009 Maguindanao Massacre na hindi pa rin nakahanap ang katawan. Sa pagganap yan ng late veteran actor na si Ricky Davao. Si Kapuso actress Glyza De Castro naman ang gumanap bilang Maria Reyna Fe Castillo, ang anak ni Bebot na sumisigaw pa rin ng hustisya. #relate ang marami sa experience ng bida nating bata from Pampanga. Imagine, inutusan kang bumili sa tindahan, tapos gabing-gabi na. Kaya ang simpleng task naging egg emergency. Ayun, certified finisher ang batang si ZK Mejia sa running event na utos ni Mama at Papa. Pang-Olympic ang bilis sa takbuhan matapos bumili ng itlog sa tindahan. Madilim na kasi ang paligid, kaya naging express ang delivery. Pag biniyak tuloy ang itlog, huwag nang magtaka kung parang na-scramble. For the volunteer daw si ZK para matutong bumili sa tindahan, kaya pinagbigyan ng mga magulang. Yan. With their parental guidance from afar. Chika ng netizens, gets nila ang feeling ni ZK na parang nasa horror movie at ikaw ang main character. Kahit naman ako, tatakbo rin. Oo nga. Oo, pag madilim, no, Mars?